Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Naniniwala ang public interest lawyer na si Dino De Leon na kung big fish rin lang ang kaugnay sa korupsyon, ang pag-uusapan wala nang mas lalaki pa sa Vice Presidente. Itong sinabi ni De Leon sa panayam sa Arangkada Balita bilang tugon sa pahayag ni Navotas City Congressman Toby Tiangco na hindi niya susuportahan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hanggat walang nauhuling big fish sa flood control scam. Para kay De Leon, mapa-flood control, mapa-procurement o confidential funds ang mataas na pwesto bilang Vice President ang siyang maituturing na big fish. If there's a big fish here and there are accusations of corruption, harapin mo. At ang pinakamalaking big fish dito is si Sara Duterte, di ba pangalawang pangulo siya. Ngayon kung si Toby Tiangco, tingin niya, may bigger fish pa dito, pangalanan niya kung sino. At let's assess kung meron pang bigger fish supposedly pagdating dito sa akusasyon ng corruption. No? Isa sa big fish na nakikita ko si Sara Duterte. No? Whether flood control yan, whether confidential funds yan, whether procurement ng DepEd yan, whether ill-gotten wealth yan na accumulate mo sa joint bank account yun ng tatay mo, ng dating Pangulo. Corruption is corruption, no? Hinigpitan na ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan para matiyak na hindi pa nakalalabas ng bansa si businessman Atong Ang. Pinaghahanap si Ang sa bisa ng arrest warrant kaugnay sa isyu ng nawawalang mga sabungero. Sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakipag-ugnay na sila sa immigration authorities kaugnay sa isinasagawang manhunt laban kay Ang. Nanawagan naman si Nartates kay Ang na kung totoong inosente siya ay sumuko na lang sa mga otoridad. Sinabi pa niya na ang lahat ng ports of exit ay inilagay na sa heightened alert habang aktibo na ang tracker teams at intelligence units sa buong bansa. Biniberipika naman ng palasyo ang impormasyong nagbigay ng mga maling data si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa flood control projects. Naunang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na nagbigay si Bunoan kay Pangulong Marcos Jr. ng tinatawag na incorrect information sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaalam nila ang sabing mga ibinunyag ni Senator Lacson. Umalis noong 1 taon si Bunoan para samahan ang kanyang asawa na magpagamot sa ibang bansa. Ditong Disyembre ay dapat na babalik siya pero hindi pa siya nagpapakita. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.